Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 3 Day 1 Let's learn about rhyming words in poems. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about rhyming words in poems. Day 1. At the end of the lesson, the learner shall be able to recite a poem. Identify rhyming words in a poem. Say 2 or 3 words that rhyme. Segment a 2 to 3 syllable word into its syllabic parts. Identify initial sounds m, a, s. And note important details in a text. Sa pag-uumpisa ng ating aralin, alamin kung ano ang ngalan ng bawat larawan. Ano ang ngalan ng unang larawan? Tama! Ito ay maso. Ano naman ang ngalan ng pangalawang larawan? Tama! Ito ay aso. Ano ang ngalan ng pangatlong larawan? Tama! Ito ay sako. Ano naman ang ngalan ng pang-apat na larawan? Tama! Ito ay siko. Ano ang ngalan ng pang-5 larawan? Tama! Ito ay martilyo. Ano naman ang ngalan ng pang-6 na larawan? Tama! Ito ay sepilyo. Ano ang unang tunog ng bawat larawan? Ang unang larawan ay nagsisimula sa letrang M. Ang tunog ng letrang M ay maso. Ang pangalawang larawan ay nagsisimula sa letrang A. Ang tunog ng letrang A ay aso. Ang sako ay nagsisimula sa letrang S. Ang tunog ng letrang S ay S. Ang siko ay nagsisimula sa letrang S. Ang tunog ng letrang S ay S. Ang martilyo ay nagsisimula sa letrang M. Ang tunog ng letrang M ay Ang sepilyo ay nagsisimula sa letrang S. Ang tunog ng letrang S ay S. Anong mga tunog ang inyong naririnig sa loob ng bahay? Maaring ang mga tunog na ating naririnig sa loob ng bahay ay mga nag-uusap, tunog ng mga pinggan, pagbagsak ng kaldero, pagbuhos ng tubig sa gripo, ingay ng telebisyon, iyak ng bata, ngiyaw ng pusa, kalabog ng pinto, at marami pang iba. Ngayong araw, tayo ay makikinig at magbibigkas ng tula. Pag-aralan natin ang mga salitang magkatugma, ang paghahati o pagpapantig ng mga salita, at tutukuyin din natin ang unang tunog ng mga salitang napakinggan. Ano ang kahulugan ng mga sumusunod na salita? Kumakabog, kalabog. Ang ibig sabihin ng kumakabog ay tumitibok. Halimbawang pangungusap. Kumakabog ang aking puso sa tuwing ako ay nagugulat. Ang kahulugan naman ng kalabog ay ingay ng isang bagay na bumagsak. Halimbawang pangungusap. Napasigaw ako sa kalabog ng mga kaldero sa kusina. Ang dalawang salitang ito ay may kinalaman sa ating tulang babasahin. Basahin ang tula ng may emosyon. Kapag narinig ninyo ang salitang bog, tapikin ang inyong mesa o desk. Narito ang tula. Bog, bog,
Bog. Ang dibdib ko ay kumakabog. Bog, bog, bog. Parang ang puso ko ay sasabog. Bog, bog, bog. Ano itong naririnig kong kalabog? Bog, bog, bog. Ang bola ko pala sa hagdanan ay patalbog-talbog. Naibigan niyo ba ang tula, mga bata? Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Anong salita sa tula ang katugma ng kumakabog? Tama! Ang salita sa tula na katugma ng kumakabog ay bog, bog, bog. Pangalawang tanong. Ano-ano pang salitang magkatugma ang makikita sa tula? Tama! Ang mga salitang magkatugma na makikita sa tula ay sasabog, kalabog, patalbog-talbog. Pangatlong tanong, ano ang unang tunog na maririnig ninyo sa salitang sasabog, puso, bola? Ang unang tunog sa salitang sasabog ay S, sapagkat ito'y nagsisimula sa letrang S. Ang unang tunog sa salitang puso ay P, sapagkat ito'y nagsisimula sa letrang P. Ang unang tunog sa salitang bola ay B, sapagkat ito ay nagsisimula sa letrang B. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Hanapin ang dalawang salitang magkatugma na nasa loob ng kahon at pagtambalin ito. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay mesa, arko, saklay, baging, saging, palay, pusa, barko. Piliin ang dalawang salitang magkatugma. Nahanap niyo na ba, mga bata? Ngayon ay sagutan natin. Ang dalawang salitang magkatugma ay mesa, pusa. Ang dalawang salitang magkatugma ay saging, baging. Ang dalawang salitang magkatugma ay arko, barko. Ang dalawang salitang magkatugma ay palay, saklay. Magkatugma ang mga salitang ito sapagkat ang dulong pantig ng bawat salita ay magkatugma, gaya ng sa unang bilang, mesa, pusa. Ang huling pantig ng dalawang salitang ito ay nagtatapos sa pantig na sa. Sa pangalawang bilang, saging, baging. Ang huling pantig ng dalawang salitang ito ay nagtatapos sa pantig na ging. Sa pangatlong bilang, arko, barko. Ang huling pantig ng dalawang salitang ito ay nagtatapos sa pantig na ko. At pang-apat, palay, saklay. Ang huling pantig ng dalawang salitang ito ay nagtatapos sa pantig na lay. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, ipalakpak ang pantig ng bawat salita. Isulat ang bilang ng pantig nito. Para sa unang bilang, ipalakpak ang pantig ng manika. Tama. Ito ay ma, ni, ka. Ilang pantig mayroon ang salitang manika? Tama, ito ay may 3 pantig. Pangalawang bilang, ilang pantig mayroon ang salitang alahas? Ipalakpak ang pantig nito. Tama, ito ay a, la, has. Ilang pantig mayroon ang salitang alahas? Tama, ito ay may 3 pantig. Pangatlong bilang, sabon. Ilang pantig mayroon ang salitang sabon? Ipalakpak ang pantig nito. Tama, ito ay sa, bon. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Pang-apat na bilang, araw. Ipalakpak ang pantig ng salitang ito.
Tama, ito ay raw. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Panglima, martilyo. Ipalakpak ang pantig ng salitang ito. Tama, ito ay martilyo. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Ibigay ang unang tunog ng mga sumusunod na salita. Para sa unang bilang, ano ang unang tunog ng salitang singkamas? Tama! Ang salitang singkamas ay nagsisimula sa letrang S. Ang tunog ng letrang S ay S. Pangalawang bilang, makopa. Ano ang unang tunog ng salitang makopa? Tama! Ang makopa ay nagsisimula sa letrang M. Ang tunog ng letrang M ay Pangatlo, alitaptap. Ano ang unang tunog ng salitang alitaptap? Tama! Ang alitaptap ay nagsisimula sa letrang A. Ang tunog ng letrang A ay A. Pang-apat, ano ang unang tunog ng salitang salamin? Tama! Ang salitang salamin ay nagsisimula sa letrang S. Ang tunog ng letrang S ay S. Panglima, mikropono. Ano ang unang tunog ng salitang mikropono? Tama! Ang mikropono ay nagsisimula sa letrang M. Ang unang tunog ng letrang M ay At para sa huling pagsasanay bilang 4, isulat ang tama kung magkatugma ang 2 salita at mali naman kung hindi magkatugma. Unang bilang, magkatugma ba ang salitang aso at baso? Tama o mali? Magaling! Ito ay tama, magkatugma. Pangalawang bilang, magkatugma ba ang salitang atis, saging? Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali, hindi magkatugma. Pangatlong bilang, magkatugma ba ang salitang maya, saya? Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama, magkatugma. Pang-4 na bilang, mani, 6. Magkatugma ba ang 2 salitang ito? Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. At pang-5, alaga, maaga. Magkatugma ba ang 2 salitang ito? Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama, magkatugma. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!